Narinig mo na ba ang dasal na hindi para sa Diyos, kundi para sa mga patay? Sa dilim ng isang baryo sa Capiz, may gabing walang buwan, at sa gitna ng katahimikan ay biglang umalingaw-ngaw ang ihip ng hangin na parang may kasamang buntong hininga ng kaluluwa. May kandilang nanginginig ang apoy kahit walang hangin, at sa lilim nito, isang bata ang nakatitig sa lumang litrato ng kanyang ina, isang mukhang payapa. Pero tila ba may tinatagong lihim na hindi kayang ikwento ng bibig, kundi mata lang ang nagsasalita. Dito nagsimula ang kwento ng batang sinasabing anak ng anghel pero tinuturing ng lahat bilang sumpa ng baryo. Si Elias, 16 na taong gulang, payat, maputla, at laging nakatungo kapag dumadaan sa kalsada. Hindi siya lumalaban kahit ilang beses na siyang sinisigawan ng anak ng halimaw ng mga kapitbahay. Ang kanyang tatay ay matagal nang patay, at ang ina naman ay sinasabing nilamo ng apoy sa loob mismo ng simbahan, isang pangyayaring ikinahiya at ikinatakot ng lahat. Kaya lumaki si Elias sa ilalim ng tingin ng mga tao na parang may nakaukit na paratang sa noo niya. Ngunit may isa lang na hindi siya iniwan, si Lira. Mapangiti, madaldal, at kabaliktaran niya sa lahat ng bagay. Kung si Elias ay dilim, si Lira ang liwanag. Madalas niyang biruin si Elias kapag tahimik ito, "Hoy, anghel ka nga daw," sabi ng mga matatanda. Bakit parang laging nagluluksa ang mukha mo? At mapapailing lang si Elias, pero sa likod ng kanyang malamlam na titig, may kirot na hindi niya kayang isalita. Minsan, habang sila'y naglalakad pa uwi galing palengke, may napansin si Lira. "Elias, bakit parang may nakasunod?" dahan-dahan niyang sinabi. Huminto sila at nang lumingon, walang tao. Pero ang alingaw-ngaw ng yabag, ramdam na ramdam nilang dalawa. Doon unang sumiksik ang malamig na kilabot sa pagitan nila. Sa kanilang bahay na lumat marupok, tanging isang lumang kandila at ang litrato ng kanyang ina ang laging nakapatong sa altar. Ang larawan ay bahagyang nasunog sa gilid, pero ang mga mata ng babae ay buo pa rin, at tila ba sumusunod saan man tumingin si Elias. Minsan, nahuli ni Lira ang kaibigan niyang nakatitig doon ng matagal, hindi kumikilos, hindi humihinga. "Hoy, Elias," tinapik niya ito. Dahan-dahang lumingon ang binata, malamig ang mata. "Narinig mo ba?" mahina nitong sabi. Ang boses niya tinatawag ako. Unti-unting lumalalim ang gabi, at habang pumapasok sila sa mga karaniwang gawain ng baryo, mas nagiging malinaw ang mga kakaibang bagay. Ang aso ng kapitbahay na dati mabagsik, biglang sumusunod sa yapak ni Elias na parang aso ng sariling amo. Ang mga bata, sa halip na lumapit, nagtatakbuhan kapag siya ay dumarating. At isang gabi, sa ilalim ng walang buwan, nakita siya ni Lira na nakatayo sa gitna ng bakuran, nakatingala, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng dilim, hindi puti, kundi malabughaw na parang apoy ng kandila. Pero sa kabila ng takot, may lambing pa rin si Lira. "Elias, baka iniisip mo lang. Pagod ka lang siguro," sabi niya minsan, sabay bigay ng candy. Pero hindi nakatawa si Elias. Imbes, dahan-dahan siyang umiti ng mapait. "Kung ang dugo ng nanay ko ay totoo, baka hindi ako tao, Lira." At doon, tahimik lang ang dalaga, tinitigan siya ng matagal, ramdam ang bigat ng mga salitang hindi na mababawi. May isang gabi, nakaupo silang dalawa sa lumang balkonahe. Ang kandila sa altar ay biglang umapoy ng mas mataas kaysa karaniwan, at sa gilid ng larawan ng ina, may aninong dumaan, hindi nila alam kung guni-guni lang ba o totoo. Walang salita, pero parehong nanginginig ang kanilang kamay. Ang mga mata ni Elias, malalim, puno ng sakit, pero may kakaibang ningning na para bang nagbabadya ng kapangyarihang hindi niya kayang kontrolin. Ang baryo na dati matahimik, unti-unting nagiging pugad ng bulong. Si Elias, nakita raw sa libingan, may kausap na wala namang tao, narinig ko, naglalakad daw siya sa bubungan ng kapitbahay, pero wala namang hagdan. Mga kwento na unay biro lang, pero habang dumarami, nagiging kasabay ng takot ang galit ng mga tao. Isang gabi, sa harap ng altar, hawak ni Elias ang lumang litrato.
Pinikit niya ang kanyang mata at dahan-dahang pumatak ang luha. Sa katahimikan, biglang may sumabay na tinig, hindi kayang sabihin kung galing sa kanya o mula sa larawan, hindi ka sumpa, anak. Ikaw ang sagot. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, may liwanag na kumislap sa paligid ng kandila, at kahit si Lyra na nanonood mula sa pintuan ay hindi alam kung dapat ba siyang matakot o humanga. Habang pinagmamasdan niya si Elias, napansin niyang nag-iba ang anyo ng litrato. Ang mata ng ina na dati payapa, ngayon ay parang nakatingin ng direkta sa kanya, mabigat, parang nagsusumamo. Dito unang nagbago ang kahulugan ng litrato, hindi lang ito alaala, kundi isang babala. At habang mas lumalapit ang gabi, mas lumalapit din ang hindi maipaliwanag na presensya. Ang mga ilaw ng lampara ng mga kapitbahay, biglang namamatay kapag siya ay dumadaan. Ang mga manok na tahimik sa gabi, biglang nagwawala kapag naroon siya. At sa pinakatahimik na oras ng gabi, may tunog ng pakpak na naririnig, hindi galing sa ibon, kundi sa isang nilalang na hindi dapat umiiral. Kung sakaling naroon ka at ikaw mismo ang nakakita sa batang iyon sa dilim ng baryo, may mata ng anghel pero may aninong humahabol sa kanyang bawat hakbang, ikaw ba, makakatulog pa? O baka, tulad ng mga taga-baryo, sisigaw ka rin ng sumpa, mula ng gabing nakita ni Elias ang kakaibang ningning sa kandila at pagbabago ng litrato ng kanyang ina, hindi na naging pareho ang lahat. Lalong lumalim ang katahimikan sa kanilang bahay, isang uri ng katahimikan na hindi nakapagpapahinga kundi nakapapahirap. Sa bawat pagpatak ng gabi, naroon ang tanong na ayaw niyang sagutin, totoo bang anak siya ng isang anghel o ng isang nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng tao? Tahimik si Elias sa mga araw na dumaraan, pero ang katahimikan niya ay parang may laman, isang tinig na gustong kumawala. Hindi niya sinasabi kay Lyra, pero mula pagkabata pa lang ay may mga alaala siyang hindi niya masyadong maipaliwanag. Alaala ng kanyang ina, nakaupo sa gilid ng kama, nakangiti ngunit may mga luha sa mata. Alaala ng mga kamay nitong mahigpit na nakayakap sa kanya, habang umiiyak, paulit-ulit na sinasabing, huwag mong ipapakita sa kanila, anak. Huwag mong ipapakita, ang salitang iyon ay parang sumpa na nakaukit sa kanyang isip. Ngunit ang baryo ay walang pakialam sa kanyang katahimikan. Sa tuwing siya'y dadaan, may matanda na mahina ngunit malinaw ang bulong, sumpa. May mga batang nagtatakbuhan, tinutulungan ng mga ina na takpan ang mata habang sinasabing huwag titingin kay Elias. At ang mga kabataang lalaki, lalo na tuwing gabi, sisipol at sisigaw mula sa malayo, hoy, anak ng demonyo. Baka gutumin ka mamaya. Sa bawat insulto, nananatili siyang tahimik. Pero ang kanyang mga mata, laging mabigat, laging puno ng tanong, tao lang ako, pero bakit ganoon ang tingin nila sa akin? Isang gabi, nang mapuno na ng bulong at tawanan ang kanyang likod, tumakbo si Elias papunta sa ilog. Hindi niya alam kung bakit doon siya napadpad. Ang malamig na tubig ay kumikislap sa ilalim ng bituin, pero may ibang liwanag na nagmumula sa kailaliman. Doon niya nakilala ang unang kakaibang nilalang, isang syokoy na lumitaw mula sa ilalim ng tubig, ang balat nito ay kulay abo at ang mata ay parang kristal na walang puti. Hindi ito nakakatakot gaya ng iniisip ng iba, kundi malungkot ang mukha, para bang nakakita ng sariling anino sa binata. Elias, basag boses nitong tawag. Nabigla siya. Paano mo alam ang pangalan ko? Mahina niyang tanong, nanginginig ang tuhod. Ngumiti ang syokoy, malungkot, at dahan-dahang sumagot, matagal na kitang nakikita. Anak ng ilaw, pero nilulukuban ng dilim. May kasunduan ang dugo mo na hindi mo pa alam. At kapag dumating ang gabi ng dugo, wala ka ng tatakbuhan. Bago pa man siya makasagot, biglang naglaho ang syokoy sa ilalim ng tubig, iniwan siyang nanginginig at halos hindi makahinga. Doon niya naramdaman na hindi simpleng tsismis ang lahat. Totoo, may mas malalim na lihim sa kanyang pinagmulan. Pagbalik niya sa kanilang bahay, humarap siyang muli sa altar. Ang lumang litrato ng kanyang ina, tila ba mas malinaw kaysa dati.
Parang gumagalaw ang mga mata nito. Sa gilid ng larawan, may isang maliit na bagay na hindi niya dati napansin, isang mutya na parang butil ng dagat, kulay asul na may bahid na pula. Naramdaman niya agad ang init nito sa kanyang palad nang mahawakan niya, at sumabay dito ang mga alaala na hindi kanya, alaala ng kanyang ina na nakikipag-usap sa isang nilalang sa kabubatan, umiiyak habang nag-aalay ng dugo sa ilalim ng buwan. Para sa anak ko iligtas mo siya, boses ng kanyang ina na parang dumaan sa kanyang isip. At sa sandaling iyon, napasigaw si Elias, napahiga sa sahig, at nanginginig sa bigat ng katotohanan. Hindi lang simpleng trahedya ang nangyari sa kanyang ina, may kasunduan itong ginawa, isang kasunduan na nakatali sa kanyang buhay. Kinabukasan, nagpunta siya kay Mang Pilo, ang matandang albularyo ng baryo. Kahit galit ang mga tao kay Elias, alam ng lahat na si Mang Pilo ay hindi tumatanggi sa mga kakaibang humihingi ng tulong. Tahimik siyang pumasok sa kubo ng matanda, at bago pa siya makapagsalita, tumingin na ito sa kanya ng matalim. Nasa iyo ang mutya, hindi ba? Nanlamig si Elias. Paano mo nalaman? Nanginginig niyang sagot. Dahan-dahang humitit ng tabako si Mang Pilo bago sumagot, dahil matagal ko nang inaabangan ang araw na ito. Ang mutya na hawak mo ay hindi para sa protection lang. Yan ang susi sa kasunduan ng iyong ina. Niligtas kanya mula sa kapalarang dapat ay kanya, pero binayaran niya yon ng sariling buhay. Nang marinig iyon, parang tinusok ng libong karayom ang dibdib ni Elias. Kaya pala laging may bigat ang tingin ng kanyang ina sa kanya, kaya pala laging may luha ang ngiti nito. Hindi siya iniwan dahil pinili, iniwan siya dahil pinilit. At ngayon, ang mutya ang nagdadala ng lahat ng iyon. Habang nasa kubo pa siya, biglang umihip ang hangin at namatay ang lampara. Elias, sabi ni Mang Pilo, mababa ang boses, hindi mo pa naiintindihan. Ang sumpa ay hindi natapos sa iyong ina. Nagsisimula pa lang ito sa iyo. At bago pa niya masagot, may malakas na pag-uga sa bubong, parang may mabigat na nilalang na dumapo. Nagkahalo ang takot at kaba, at ang mutya sa palad ni Elias ay biglang uminit, halos paso ang balat niya. Tumakbo siya pauwi, ngunit kahit anong bilis ng hakbang, parang may mga matang sumusunod sa kanya mula sa dilim. Nang makarating siya, naroon si Lyra, naghihintay sa may pintuan. Agad siyang lumapit, inagaw ang mutya mula sa kanya, at tiningnan ito. Elias, parang nakita ko na to dati. Sa panaginip ko. Natigilan siya. Anong ibig mong sabihin? At mahigpit ang hawak ni Lyra sa mutya, nakatitig sa kanya ng diretsyo. May boses na palaging bumubulong sa akin tuwing gabi. Sinasabi niya, huwag mong ipapakita sa kanila. Huwag mong ipapakita, pareho silang natigilan, parehong nakaramdam ng kilabot. Ang mga salitang iyon, na paulit-ulit na sinabi ng kanyang ina noon, ngayon ay inuulit ng bibig ni Lyra, na para bang may koneksyon ang dalaga sa kasunduan. Ang katahimikan ng gabing iyon ay naputol ng malakas na sigaw mula sa malayo. Isa sa mga kapitbahay, takot na takot, sumisigaw, aswang. Aswang sa gubat. Ang mga tao'y nagsilabasan, may dalang mga itak at sulo. At habang nagkakagulo, naramdaman ni Elias na ang mutya ay lalong umiinit, nagliliwanag, at para bang may boses na sumisigaw sa loob ng kanyang ulo, ikaw ang susi. Ikaw ang sagot. Ikaw ang kapalit. Humarap siya kay Lyra, nanginginig, at mahina niyang sinabi, kung totoo ang lahat ng ito, baka hindi na ako makabalik sa dati. Baka hindi na ako tao. At sa titig ng dalaga, puno ng luha at takot, may isang tanong na hindi niya nasabi ngunit ramdam ni Elias, kung tao ka pa bakit iba ang tingin ko sa'yo? At sa dilim ng gabing iyon, sa gitna ng apoy ng mga sulo at sigaw ng mga tao, nagsimula ang tunay na pakikipaglaban ni Elias, hindi lang laban sa aswang, kundi laban sa sarili niyang dugo. Ikaw ba kung ikaw ang nasa lugar niya, pipiliin mong maging tao? O tatanggapin mo na ang sumpa ng dugo na hindi mo kailanman pinili, mula ng gabing iyon sa gubat, hindi na nakatulog si Elias.
Kahit ipikit niya ang kanyang mga mata, laging bumabalik ang sigaw ng mga tao, ang mga apoy ng sulo, at higit sa lahat, ang mutya na halos dumidikit na sa kanyang balat, parang ayaw ng bitiwan. Para bang isang piraso na ito ng kanyang katawan, at sa bawat tibok ng puso niya, may sagot na dumaraan mula sa loob ng bato, isang boses na hindi kanya. Minsan, napapatingin siya sa mutya at nakikita ang anino ng kanyang ina, nakaluhod, umiiyak, at paulit-ulit na sinasabi, "Patawad, anak, patawad." Hindi niya alam kung alaala ba ito o panaginip. Pero ang sakit, totoo. At sa bawat pagbangon niya mula sa mga bangungot, ang unang tanong sa isip niya ay laging iyon, bakit siya? Bakit siya ang kailangang magmana ng kasunduan? Lumipas ang mga araw at parang lumalabo ang relasyon nila ni Lyra. Hindi dahil ayaw siyang tulungan ng dalaga, kundi dahil sa takot. Minsan, habang magkasama silang naglalakad, biglang titigil si Lyra at titingin sa kanya ng matagal, walang imik. Ang titig na yon, parang sinasabi, mahalaga ka sa akin, pero hindi ko alam kung ikaw pa rin ang dating Elias. Sa bawat saglit na ganoon, mas lalo siyang nagigising sa katotohanang hindi na siya simpleng tao. Hindi rin nakakatulong ang baryo. Simula nang kumalat ang balitang may aswang sa gubat, lalo siyang pinagbibintangan. Hindi ba't siya ang laging nakikita roon? Siya ang dahilan ng mga nawawala, bulyaw ng isang babae isang gabi sa palengke. At noong gabing iyon, may batang hindi na nakauwi. Walang nakakita kung sino ang kumuha, pero lahat ng mata, sabay-sabay na tumingin kay Elias. Umuwi siya na halos hindi makahinga, at sa pintuan ng kanilang lumang bahay, pinagtitigan niya ang altar. Doon pa rin ang litrato ng kanyang ina, ngunit tila ba lumalalim ang mga mata nito, mas matalim, mas puno ng pagdurusa. At sa tabi ng litrato, naroon ang mutya, laging nagniningning kapag may masamang nangyayari. Para bang pinapaalala nitong siya ang dapat gumawa ng aksyon. Ngunit sa puso ni Elias, mas nangingibabaw ang takot. Isang gabi, nagising siya sa kakaibang lamig. Hindi ito basta simoy ng hangin, ito ay lamig na parang dumidiretso sa kanyang buto. Sa gilid ng kanyang higaan, may anino na nakatayo. Hindi niya makita ang mukha, pero nakatitig ito sa kanya ng walang kibo. Nang kumurap siya, nawala. Ngunit naiwan sa sahig ang isang bagay, isang lumang sulat na hindi niya nakita noon. Binuksan niya ito nang nanginginig ang kamay. Ang sulat ay nakasulat sa lumang tinta, at ang pirma ay hindi maikakaila, pangalan ng kanyang ina. Kung dumating ang oras na hawak mo ang mutya, huwag kang tatakbo. Ang dugo mo ang magiging hatol sa baryo, kaligtasan nila o kapahamakan. Ikaw ang sagot. Paulit-ulit niyang binasa yon, at paulit-ulit din bumigat ang kanyang dibdib. Hindi siya handa. Hindi niya alam kung paano. At higit sa lahat, hindi niya alam kung may lakas pa siyang tanggapin ang lahat ng iyon. Doon nagsimula ang mga gabi ng bangungot. Nakikita niya ang sarili niyang tumatakbo sa gubat, habol ng mga anino na may pakpak. Nakikita niya ang baryo, nagliliyab sa apoy, habang ang mga tao'y sumisigaw ng isumpa. At sa gitna ng lahat, nakikita niya si Lyra, umiiyak, hawak ang kanyang kamay, pero dahan-dahang nawawala ang anyo nito, nagiging abo sa hangin. At sa pinakahuling sandali ng bawat panaginip, naroon ang kanyang ina, nakatingin lang, walang salita, pero ang mga mata'y puno ng utos, huwag mong ipapakita, sa mga araw, halos hindi na siya makausap ng maayos. Laging nakatingin sa malayo, parang hinahabol ng mga aninong siya lang ang nakakakita. Minsan, habang nakaupo siya sa gilid ng ilog, dumating si Lyra. Tahimik lang itong umupo sa tabi niya, walang salita. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, doon lumabas ang lahat ng hindi niya kayang sabihin. Nakita ni Lyra ang takot, ang pagod, at ang paghingi ng tulong na hindi kayang lumabas sa bibig ni Elias. Kaya't imbes na magsalita, marahan lang niyang hinawakan ang kamay ng binata. Saglit na ginhawa iyon, pero hindi sapat para burahin ang bigat ng kanyang dala. Dumating ang gabi na muling may nawala.
Isang matandang magsasaka, hindi na bumalik mula sa bukid. At tulad ng dati, si Elias na naman ang pinagbintangan. Sa harap ng lahat, itinuro siya ng isang lalaki, galit na galit. Tao ka nga ba? O nilalang na nagpapanggap? Kung wala kang kasalanan, bakit laging ikaw ang nasa paligid kapag may nawawala? Hindi nakasagot si Elias. Hindi dahil may kasalanan siya, kundi dahil wala na siyang boses. Sa dami ng paratang, parang wala na siyang karapatang magsalita. At habang nakatayo siya roon, ramdam niya ang mga matang tumutusok sa kanya, ang mga tingin na parang kutsilyo. Sa likod ng lahat, naroon si Lira, nakatingin sa kanya, hindi galit, hindi rin lubos na tiwala. Isang titig na puno ng takot at pagmamahal, sabay. Kinagabihan, muli siyang humarap sa altar. Hawak niya ang mutya at ang sulat ng kanyang ina. At sa katahimikan ng gabi, nagsimula siyang lumuha. Nanay, bakit ako? Bakit hindi na lang ikaw? Hindi ko kayang maging sagot. Hindi ko kayang iligtas sila. Ngunit sa mismong sandali ng kanyang paghina, nagniningning ang mutya, at may boses na dumaan sa kanyang isip, ang dugo mo ang hatol nila. Hindi niya alam kung sarili niyang isip iyon, o kung may nilalang na nagsasalita mula sa kabilang dulo ng mundo. Basta ang alam niya, hindi na siya makakatakas. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mga kakaibang palatandaan. Ang mga ibon, kapag dumarating siya, biglang lumilipad palayo. Ang mga aso, umaalulong kapag dumadaan siya sa kanilang harap. At minsan, nakikita niyang may aninong sumusunod sa kanya sa pader, kahit mag-isa lang siya sa kalye. Lalo siyang lumubog sa takot at pagkalito. Laging dala ni Elias ang singsing ng kanyang ina, isang mumunting alahas na naiwan mula sa katawan nitong nasunog. Hindi niya ito kayang suotin, pero laging nasa kanyang bulsa. Kapag hawak niya ang singsing, parang naririnig niya ang tinig ng kanyang ina, mahina, ngunit malinaw, huwag mong ipapakita, at minsan, sa sobrang pagod niya, hindi na niya alam kung babala ba yon, o utos para itago ang tunay niyang sarili. Dumating ang gabi na hindi niya malilimutan. Habang naglalakad siya pauwi, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa baryo. Tanging liwanag ng buwan ang naiwan, at sa dilim, nakita niya ang mga anino ng mga tao mula sa malayo. Pero nang lumapit siya, wala namang tao roon. Sa lupa, may bakas ng paa, basa at sariwa, pero walang pinagmulan. At mula sa mga puno, may malamig na tinig na umalingaw-ngaw, ikaw ang susi. Ikaw ang kapalit. Napatigil siya, nanginginig, hawak ang mutya at ang singsing. Napatingin siya sa litrato ng kanyang ina sa isip niya, at para bang doon siya binabalikan ng lahat ng sakit, ang pagkawala, ang lihim, at ang sumpa. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, dumaan ang isang pakpak na itim, mabilis, parang aninong hindi dapat umiiral. Naiwan siyang nakatayo, mag-isa, nanginginig, hawak ang lahat ng bigat ng mundo sa kanyang palad. At sa katahimikan ng gabing iyon, nagtanong siya, halos pabulong, kung ako ang sagot, bakit pakiramdam ko, ako rin ang wakas nila. Ang baryo ay halos hindi na natutulog. Bawat gabi, may bagong sigaw, may bagong nawawala. Ang mga tao'y natutong magbitbit ng itak, maglagay ng bawang sa mga bintana, at magdasal ng walang tigil. Pero kahit anong gawin nila, hindi sila mapakali. Lahat ng mata, palihim na nakatingin kay Elias. At sa bawat tingin na yon, parang unti-unti siyang tinutulak palayo, parang wala na siyang puwang sa mundo ng tao. Isang gabi, habang nakaupo siya sa lumang balkonahe, dumating si Lira. Hindi ito kagaya ng dati, puno ng lambing o tawa. Tahimik itong nakatayo, hawak ang mutya na dati nasa altar. Lira, mahina niyang tawag. Hindi siya kumibo. Nang itaas ni Elias ang kanyang mga mata, nakita niya ang titig ng dalaga, hindi lang takot, kundi parang may alam na itong matagal na niyang inilihim. Elias, basag ang boses ni Lira, alam ko na ang totoo. Matagal na. Nanlamig ang katawan niya. Ano nang ibig mong sabihin?
Humarap si Lira, nanginginig at may luha sa mga mata. Ang nanay mo hindi siya basta nag-alay ng dugo. Alam mo bang ako ang saksi noon? Bata pa ako pero nakita ko. Naroon ako sa gubat ng gabi ng kasunduan. Ang inalay niya hindi lang dugo niya. Ang kalahati ng kaluluwa niya, ibinigay niya para sa'yo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Bakit ngayon mo lang sinabi? Halos pasigaw niyang tanong, nanginginig ang tinig. Dahil natakot ako, sigaw ni Lira, umiiyak na. Natakot akong mawala ka, Elias. Kung sinabi ko noon, baka pinili mong tapusin ang lahat bago pa magsimula. Kaya pinili kong manahimik. Kasi gusto kong makasama ka kahit sandali lang. Hindi siya nakasagot. Tinitigan lang niya si Lira, at sa katahimikan, mas malakas pa ang sakit kaysa sa mga salitang narinig niya. Betrayal, pero may halong pagmamahal. Parang dalawang sugat na sabay niyang dinadala. At doon niya napansin ang mutya sa kamay ni Lira. Hindi na ito asul na may bahid pula. Ngayon, naging itim na may pulang liwanag na kumikislap sa gitna, parang puso na unti-unting binabalutan ng kadiliman. Nang hawakan niya ito, bigla siyang napaigit. Mainit, parang apoy, at may mga aninong kumawala mula rito. Mga aninong walang mukha, umiikot sa paligid nila, bumubulong, ikaw ang susi, ikaw ang wakas. Lira, ibalik mo sa altar, nanginginig na sabi ni Elias. Pero umiling ang dalaga, mahigpit ang kapit. Hindi ko na kayang ibalik. Elias, parang ako na mismo ang pinili ng mutya. Sa mga gabi ng bangungot ko, lagi kong naririnig ang boses ng nanay mo. Sinasabi niyang, huwag mong ipapakita, pero hindi niya yon sinasabi para sa'yo. Elias, para yon sa akin. Gumulong ang kaba sa tiyan ni Elias. Anong ibig mong sabihin? Elias, tumigil si Lira, nanginginig, halos hindi makapagsalita. Ako ang dapat kapalit. Hindi ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Parang gumuho ang lahat ng kinapitan niyang paliwanag. Ang sakit, ang bigat, ang sumpa, hindi pala para sa kanya. Hindi totoo yan, mahina niyang sabi. Ngunit bago pa sila makapag-usap pa, biglang may malakas na kalabog mula sa labas. Sigawan ng mga tao, halu-halong dasal at mura. Aswang! Nasa likod bahay ni Elias. Parang dagok ang bawat salita, at bago pa makapag-isip, sinugod na ng mga tao ang kanilang bakuran. Hawak ang mga itak at sulo, sabay-sabay silang tumakbo. Sa gitna ng kaguluhan, isang matanda ang biglang bumagsak sa lupa, hiwa ang katawan, duguan. Hindi nila alam kung paano nangyari, pero sa mata ng mga tao, isa lang ang malinaw, si Elias ang dahilan. Anak ng demonyo! Wala ka nang ligtas, sigaw ng isang lalaki, sabay itinaas ang itak. Tumigil ang oras para kay Elias. Nakita niya ang mga taong handa siyang patayin, nakita niya si Lira na hawak ang mutya, at nakita niya ang sarili niyang walang laban. At doon niya naramdaman ang sigaw mula sa loob ng kanyang dugo. Isang sigaw na hindi tao, hindi rin hayop. Sigaw ng nilalang na pilit niyang tinatanggihan mula pa noong una. Hindi niya alam kung paano, pero biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga suloy namatay at ang mga tao'y isa-isang natumba. Nang imulat ni Elias ang kanyang mga mata, nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa gitna, nakabalot ng asul at pulang apoy. Ang mga kamay niya nanginginig pero hindi niya hawak ang apoy, parang may ibang humahawak sa kanya. Elias, mahina ang boses ni Lira, puno ng luha at takot. Hindi na ikaw yan, napaatras siya, pero hindi niya kayang tumakas sa sarili niyang katawan. At doon niya napansin ang singsing ng kanyang ina, na lagi niyang dala, ngayon ay pumutok mula sa kanyang bulsa. Nahulog ito sa lupa, at sa isang iglap naging abo. Ang huling alaala ng kanyang ina, naglaho sa harap ng kanyang mga mata. Sa gitna ng lahat, muling bumalik ang boses na laging sumasabay sa kanyang mga bangungot. Huwag mong ipapakita, ngunit ngayon, hindi na ito babala.
Isa itong sigaw ng takot. At sa katahimikan matapos ang kaguluhan, isa-isa nang nagising ang mga tao, nanginginig at sabay-sabay na tumakbo palayo. Naiwan si Elias at si Lira, magkasama ngunit magkalayo, hawak pa rin ng dalaga ang mutya na patuloy na lumiliwanag sa pulang liwanag. Elias, mahina ang boses ni Lira, halos pabulong. Kung ako talaga ang kapalit handa akong gawin. Hindi, sigaw niya, nanginginig ang tinig. Hindi ko hahayaan. Hindi ikaw ang mawawala. Hindi ikaw. Ngunit habang sinasabi niya iyon, alam niyang wala na siyang kontrol. Ang mutya'y unti-unti nang lumalago, at sa bawat tibok nito, may mga aninong lumalapit mula sa gubat, dumarami, at unti-unti silang pinalilibutan. Sa huling sandali ng gabing iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita, pero parehong alam nila ang katotohanan, isa sa kanila ang mawawala. At nang tumigil ang hangin, narinig nila ang sabay-sabay na bulong ng mga anino, malinaw at malalim, ikaw ang susi. Ikaw ang wakas. Sino ang kapalit? Sa dilim ng gabing iyon, walang nakasagot. Tanging katahimikan at luha ang naiwan. At kung sakali, ikaw ang naroon, makakaya mo bang pumili? O mananatili kang nakatitig, habang dahan-dahang nilalamon ng dilim ang lahat ng mahal mo, sa gabing iyon, halos hindi na baryo ang paligid. Para itong naging ibang mundo, ang hangin ay mabigat, ang mga anino ay parang may sariling buhay. Nakapalibot kay Elias at kay Lira ang mga nilalang mula sa dilim, mga aninong walang mukha, may pakpak na parang basag na salamin, at mga mata na umiilaw ng pula. Ang bawat bulong na nagmumula sa kanila ay nagdidikit-dikit, nagiging sigaw na umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Sino ang kapalit? Sino ang kapalit? Higpit ng hawak ni Lira sa mutya, halos pumutok na ang kanyang mga daliri sa lakas ng kapit. Elias, hindi na tayo makakatakas, pabulong niyang sabi, nanginginig ang boses. Pero sa loob ng mga mata niya, may ningning ng tapang, halong takot at pagmamahal. Kung kailangan may mawala, mas mabuti ako na lang. Hindi, sigaw ni Elias, halos mabasag ang boses niya. Hindi ikaw. Ako ang pinili ng dugo, ako ang dapat kapalit. Nanginginig ang mga kamay niya, hindi alam kung itutulak palayo ang mga anino o yayakapin si Lira para protektahan ito. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, nag-aalab ang dalawang tinig, isa ng kanyang ina na nagsusumamo, at isa ng sariling dugo na sumisigaw ng lakas na hindi niya maintindihan. Biglang lumakas ang apoy ng mga sulo ng baryo sa malayo, pero hindi ito gawa ng tao. Ang mga anino'y sumama sa apoy, at ang apoy ay naging dilim. Isa-isang nawawala ang mga puno, para bang kinakain ng mismong hangin ang mundo. Ang mutya sa kamay ni Lira ay biglang nagliwanag, hindi pula, hindi asul, kundi kulay puti na halos nakasisilaw. Ang liwanag nito'y parang kutsilyo sa mga anino, kaya't nagsilayo ang mga ito, sumisigaw na parang nasusunog. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Elias ang biglang kirot sa kanyang dibdib. Para bang may hinihila mula sa loob niya, isang bahagi ng kaluluwa niya na pilit kinukuha ng mutya. Napaluhod siya, hawak ang dibdib, humihingal. Lira, itigil mo, baka ikaw ang mawala. Tumingin si Lira, luhaan, pero matatag. Ang mga mata niya'y kumikislap sa liwanag ng mutya, parang hindi na siya ordinaryong tao. Kung ito lang ang paraan para tapusin ang sumpa, gagawin ko, Elias. Umiling siya, nanginginig, tumutulo ang luha. Hindi ko hahayaan. Hindi na kita mawawala, hindi katulad ng nanay ko. At sa puntong iyon, nang humawak siya sa mutya, biglang nagbago ang lahat. Ang mutya'y humati sa gitna, at mula rito'y lumabas ang imahe ng kanyang ina, hindi buo, kundi parang aninong gawa sa usok at liwanag. Nakatingin ito kay Elias, ang mga mata'y parehong mapait at mapagmahal. Anak, mahina nitong sabi. Hindi ikaw ang dapat kapalit. Ngunit minahal kita higit sa sarili ko. Kaya't kahit mali ang kasunduan sa iyo ito napunta. Nanay, sigaw ni Elias, nanginginig, nangingilid ang luha. Kung alam kong ganito, sana sinabi mo.
Sana pinili mong magpaalam sa akin. At sa sagot ng anino ng kanyang ina, dumaan ang kirot na hindi kayang lunukin. Hindi lahat ng pamamaalam, anak, ay binibigay. Minsan, kailangan mong dalhin hanggang sa dulo. Nang biglang lumakas ang hangin, nagsugod muli ang mga anino. Isa-isa silang lumapit, nakikipag-agawan sa mutya. At sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ni Elias na may isang paraan lang para matapos ang lahat, isakripisyo ang sarili o ang mutya mismo. Elias, sigaw ni Lira, hawak pa rin ang mutya. Kung ako ang kapalit, tapusin na natin. Pero bago pa man niya makuha ang sagot ng binata, mabilis na inagaw ni Elias ang mutya mula sa kanyang mga kamay. Halos masunog ang kanyang palad, pero hindi siya bumitaw. Tumingin siya kay Lira, isang titig na puno ng lahat ng hindi niya nasabi, lahat ng pagmamahal, lahat ng sakit. At sa katahimikan ng kanilang mga mata, nagsalita siya, mahina ngunit malinaw, patawad. Huwag mong ipapakita sa kanila, huwag mong ipapakita ang luha mo. At sa kanya piniga ang mutya gamit ang dalawang kamay. Sa mismong sandali ng pagdurog, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog. Ang mga anino'y nagsisigaw, nagsilaho isa-isa na parang abo na tinangay ng hangin. Ang kagubatan ay umuga, ang lupa'y parang sumabog sa lakas ng liwanag. Nang matapos, tahimik ang lahat. Ang mga anino'y wala na. Ang dilim ay nawala. Ngunit si Elias nakaluhod, duguan ang mga kamay, at ang kanyang mga mata ay wala ng liwanag. Ang mutya ay nawala na, durog na parang buhangin. Lumapit si Lira, luhaan, niyakap ang binata. Elias, wag mo akong iwan, wag mong gawin sa akin to. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Elias. Mahina, halos wala ng hininga, pero tumingin siya kay Lira. Isang titig na puno ng kapayapaan at sakit, sabay bulong, mahal kita kahit sumpa ako. At sa huling sandali, umiti siya, mapait ngunit totoo. Saka siya tuluyang napayuko sa dibdib ni Lira, hindi na gumalaw. Umiiyak si Lira, sumisigaw sa katahimikan ng gabi. Pero bago siya tuluyang lamunin ng lungkot, may nangyaring hindi niya inaasahan. Ang durog na mutya sa sahig, na dapat abo na lang, ay biglang nagtipon-tipon muli. Hindi ito bumalik sa dati nitong anyo. Ngayon, naging pulang bato ito, maliit, kumikislap, at tumibok na parang puso. At bago pa man niya maabot, biglang pumasok ito sa dibdib ni Elias. Napaatras si Lira, nanlaki ang mga mata. Ang katawan ni Elias, na kanina'y malamig na, biglang gumalaw. Ang balat niya ay kumislap ng kakaibang liwanag, hindi na tao, hindi rin ganap na nilalang. Nang tumingin siya kay Lira, ang mga mata niya ay parehong asul at pula, nagliliyab na parang apoy at tubig na nagtagpo. Elias, mahina, nanginginig na tawag ng dalaga. Umiti siya, ngunit hindi na yon ang ngiti ng dating Elias. Hindi na ako ang sagot. Lira. Ako na ang hatol. At bago siya tuluyang makalapit, biglang lumakas muli ang hangin, at ang gabi nilamon ng dilim. Sa baryo, walang nakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. Ang mga tao'y nagsalita ng mga kwento, may nagsabing nakita si Elias na lumilipad sa ulap, may nagsabing si Lira'y nawala kasama niya. Ang natira lang ay mga bulong, mga kwento ng sumpa, at ang laging tanong, tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang, sa pagsikat ng araw, tila natapos na ang bangungot ng gabing nilamon ng dilim. Ngunit sa baryo, kakaiba ang katahimikan. Walang aso na tumatahol, walang manok na tumitilaok. Para bang pati mga hayop ay nagdadalang hinanakit, nakikiramay sa pagkawala ng isang anak na hindi na babalik sa dati. Si Lira ang unang nagising mula sa pagkakahandusay sa gilid ng kabubatan. Magaspang ang lupa sa kanyang mukha, puno ng putik ang kanyang mga kamay. Ngunit mas mabigat pa sa lahat ay ang bigat sa kanyang dibdib, ang alaala ng huling titig ni Elias, ang ngiting puno ng kapayapaan at sumpa. Pilit niyang tinawag ang pangalan nito, ngunit wala nang sumagot. Ang paligid ay puno lamang ng abo, abo mula sa mga nilalang ng dilim na naglaho.
Dala niya ang katahimikan pabalik sa baryo. Ang mga tao, isa-isang lumabas ng kanilang mga bahay, nanginginig, nagtataka kung bakit muling sumikat ang araw na tila ilang araw ding nawala. Nang makita nila si Lyra, duguan at basag ang mga mata, nagsitakbo ang ilan. Ngunit nang malaman nilang wala siyang dala kundi sariling sugat at luha, naglapitan ang matatanda, ang mga kabataan, ang mga inang nag-aalala. Nasaan si Elias? Tanong ng isang matandang babae, nanginginig ang boses. Hindi nakasagot agad si Lyra. Tumingin siya sa mga mukha ng tao, mga mukhang dati puno ng panghuhusga, takot, at pag-iwas. Ngayon, lahat sila'y nakatingin sa kanya, umaasa, naghihintay ng sagot. Ngunit ang tanging nasabi niya, sa gitna ng pagbagsak ng kanyang luha, nandito siya sa bawat isa sa atin. Natahimik ang lahat. Walang nagtanong muli sapagkat ang sagot ay sapat na. Ngunit sa puso ni Lyra, alam niyang hindi iyon ang buo at totoo. Alam niyang buhay si Elias, ngunit hindi na siya tao. At hindi niya alam kung kailan o paano ito muling lilitaw. Mga araw ang lumipas bago muling bumalik sa normal ang baryo. Ngunit ang inormal na yon ay hindi na kagaya ng dati. Ang mga tao ay naging mas mapagmasid sa gabi, mas mabilis magdasal, mas madalas mag-alay ng kandila at bulaklak sa gilid ng mga bahay. Ang kagubatan, na dati tinitirhan ng takot, ngayon ay nagmistulang banal at bawal. Walang may lakas ng loob na pumasok doon, maliban kay Lyra. Tuwing gabi, dala niya ang isang maliit na kandila at pumupunta sa gilid ng kabubatan. Doon siya nakaupo, nag-aabang, nagdarasal. Hindi niya alam kung makikita pa niya si Elias, ngunit ang kandila'y simbolo ng panata, isang liwanag laban sa dilim. Sa kanyang mga pag-iisa, bumabalik ang mga alaala. Ang mga gabi ng kwentuhan nila ni Elias, ang mga tawa na tila maliit na ilaw sa gitna ng kanilang mahirap na buhay. Naalala rin niya ang bigat ng katahimikan sa mga mata nito, ang tingin na parang laging may tinatago. Noon, hindi niya lubos maunawaan. Ngayon, alam niyang iyon ang mga pasanin ng dugo, ang bigat ng pagiging anak ng isang nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Isang gabi, habang nakaupo siya, may hangin na dumaan. Kasama nito'y mga dahon na parang sumasayaw, umiikot sa kanyang paligid. Sa gitna ng mga dahon, tumigil ang kanyang tingin sa isang bagay na lumapag sa kanyang kandungan. Isa itong maliit na bato, kulay pula, kumikislap ng mahina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinulot ito. At doon, muling bumalik sa kanyang isip ang huling bulong ni Elias, patawad. Huwag mong ipapakita ang luha mo. Ngayon, sa kanyang mga palad, hawak niya ang bagay na minsang naging mutya ng sumpa. Ngunit kakaiba na ito ngayon, hindi na nakakatakot, kundi parang pusong kumikislap, nagbabantay. Isang paalala na bagamat may nawala, may naiwan din hindi niya alam kung dapat niya itong itago o wasakin. Ngunit sa huli, pinili niyang ilagay ito sa maliit na sisidlan at dalhin sa baryo. Doon, sa gitna ng plaza, itinayo nila ang isang simpleng altar, hindi lamang para kay Elias, kundi para sa lahat ng nawala, lahat ng nasaktan, lahat ng nagdusa sa sumpa. Ang pulang bato ang naging sentro ng altar, at bawat gabi nilalagyan ito ng mga kandila ng mga tao. At doon nagsimulang magbago ang baryo. Ang mga dating takot kay Elias ay natutong magbigay galang. Ang mga batang minsang tinuturuan niyang maglaro ay ngayon naglalagay ng mga bulaklak. Ang mga matatandang dati nagdududa sa kanyang pinagmulan ay ngayon nagdarasal para sa kanyang kaluluwa. Sa kabila ng lahat, si Elias ay naging simbolo, hindi lamang ng sumpa, kundi ng sakripisyo. Ngunit sa puso ni Lyra, alam niyang hindi iyon ang huling kabanata. Tuwing tititig siya sa pulang bato, ramdam niya ang tibok nito, parang puso na hindi tumitigil. At sa mga gabi ng katahimikan, minsan ay naririnig niya ang bulong, anak minsan, ang pamamaalam ay hindi wakas. Napaiyak siya, ngunit hindi na gaya ng dati. Ang luha ngayon ay hindi lamang para sa sakit, kundi para rin sa pag-asa. Minsan, sa kanyang paglalakad pauwi mula sa altar,
nararamdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kabubatan. Ngunit sa halip na takot, ramdam niya ang proteksyon. Isang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Hindi niya alam kung si Elias iyon o ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Basta ang alam niya, hindi na sila lubusang bihag ng dilim. Ngunit may mga gabi rin na dumaraan ang kakaibang hangin, dala ang mga sigaw na parang bumabalik mula sa kailaliman. Mga bulong na parang tinig ng mga nilalang na hindi tuluyang naglaho. At doon muling sumasagi ang tanong sa kanyang isipan, tapos na nga ba talaga? Ang buhay ay nagpatuloy sa baryo, ngunit hindi na ito ang baryo ng dati. Ang bawat batay lumaki sa kwento ni Elias, ang anak ng anghel na tumulong, ngunit nagbayad ng mahal na halaga. Ang bawat matatanday natutong magkwento hindi lang ng takot, kundi ng sakripisyo. At si Lyra, dala ang pulang bato, natutong mabuhay sa pagitan ng sakit at pag-asa. Isang gabi, habang nakatitig sa altar, tinanong niya ang sarili, kung bumalik si Elias, siya pa rin ba ang kilala kong kaibigan? O ibang nilalang na ang haharap sa akin? At sa pagdampi ng malamig na hangin sa kanyang pisngi, isang titig ang sumagi sa kanyang alaala, ang mga matang minsang nagsabi sa kanya ng lahat, kahit walang salita. Doon siya napangiti, mapait ngunit puno ng pag-asa. Sapagkat kahit saan man naroroon si Elias, dala niya ang isang katotohanan na ang sakripisyo ay hindi kailanman nawawala. Nagiging bahagi ito ng bawat hininga, ng bawat panalangin, ng bawat bagong araw. Ngunit ang tanong ay nananatili. Tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang?